Hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, talaga nga namang ang lakas rin ng tama ni Senator Amy Marcos. Ano kaya yung napasok sa kanyang isip na kung kaya't hindi niya man lang pinasalamatan, hindi man lang nagbigay ng credit itong si Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. Alam nyo, dito ko napatunayan na wala din palang essence yung salitang blood is thicker than water. Kasi may mga times talaga at may mga phenomena na kung saan yung mismong sarili mong kapatid, siya talaga yung nagda-down sa inyo. Well, kung sa bagay nga, in reality, may mga kamag-anak nga na dapat supposedly kayo nagtutulungan, pero sila pa yung nauunang mang-down sa'yo, di ba? Just like what happened dito nga po kay Senator Amy Marcos. Although alam naman natin na itong si Super Tae ay, proclaimed na panalo bilang senador, pang-12. Oo. Dahil nga po sa pagiging baliktad, di ba? Alam niyo sa pagkambyo-kambyo. So, alam naman natin na nanalo itong si Senator Amy Marcos. Ngayon, ang expect ko, syempre, naging tulong din yung alyansa kay Senator Amy. To the point na meron ng mga loyalista na binoto pa rin itong si Senator Amy Marcos because of his brother na si President Bongbong Marcos. Na naniniwala pa din sila na magkapatid pa din at the end of the day yung dalawang yan. So now, ina-expect ko na kahit pa paano magpasalamat itong si Amy Marcos dito nga po kay President Bongbong Marcos sa pagdala ng alyansa sa kanyang pangalan nung unang si Mr. ng pangangampanya. Pero it become worse and worse and worse nung itong si Amy Marcos ay lumalala ng kanyang pagkadesperada na manalo nga po bilang senador ng bansang Pilipinas. To the point na kailangan niya ng mamangka sa dalawang ilog, like alam niyo yung recent na palabas niya na hindi naman Marcos ang kumukontrol sa gobyernong ito, kundi ang mga Araneta at Romualdez coming from sa kanyang puting ahas na in-reveal natin nga po lately. Diba? Patungkol sa isang lieutenant na nag-reveal din ng Duran-Duran issue, diba? And etc. Now, mga minamahal, ito yung sinabi ni Super Tae, ni Super Ate. Sabi niya, sa aking nanay na 96 years old na, do you think may alam si former First Lady Marcos, di ba, Ma'am Imelda, dito sa ginagawa ng kanyang panganay na anak na si Amy Marcos sa pangyuyurak ng kanyang mismong ate sa kanyang mismong kapatid? Di ba, sa pangalan ng mga Araneta, kala mo hindi naman siya Araneta, kala mo hindi rin siya Romualdez. Di ba? May alam kaya si Ma'am Imelda Marcos sa ginagawang katarantaduhan ng kanyang anak na si Super Ate? Curious lang ako kasi medyo matanda na itong si Ma'am Imelda. And hindi ko mawari na, baka walang alam kasi syempre wala namang hawak-hawak na cellphone yan si Ma'am Imelda, kundi puro healthy living na lang yan. Diba? So, I don't know kung may alam itong si Ma'am Imelda Marcos sa ginagawa ng kanyang anak na si Super Tae, si Super Amy. Diba? So, sa aking nanay na 96 years old na, kasama ng aking mga anak na kailanman ay hindi nagduda na ako mananalo, talaga nga namang kahit sino naman, actually, hindi ko expect na makakapasok itong si Amy Marcos. Pero, kung babasihan lang natin yung mga moves niya, wise din. Kahit pa paano itong si Amy Marcos na, itong si PBBM, despite na inaaway niya, ini-introduce niya ang pangalan ng kanyang kapatid sa mga district, di ba, sa mga kongresista na huwag niyo namang kalilimutan itong si Amy Marcos. Pangalawa din, yung pag-endorso sa kanya ni VP Sara Duterte dahil kahit papaano, may influence pa din naman yung baliw na yon, di ba? So, I think win-win move yung ginawa ni Amy Marcos na mamangka sa dalawang ilog. Kasi at the end of the day, may boto siya sa loyalista, may boto din siya sa mga DDS. Diba? Lalo na yung pagtaas sa kanya ng kamay ni VP Sara Duterte. Pero yung credits doon, hindi pwedeng ibigay niya lang kay Sara. Just like what happened sa kanyang recent statement na yung credit, ibinigay niya lang sa mga Duterte. Diba? Na ang nangampanya naman sa kanya ay yung kanyang kapatid nung first semester ng kampanya. So sabi dito,
Kasama ang aking anak na kailanman ay hindi nagduna na ako'y mananalo. Kay dating Presidente Duterte na Oktubre pa lang itinaas ang aking kamay at sa kanyang anak na sa VP Sara na hanggang sa huling sandali ako ay kinampan niya. Ang tagumpay na ito kahit gaano kailap at kahirap ay katibayan na kapag ikaw ay nanindigan para sa tama, mananalo ka. Really? Coming from you, na kapag nanindigan ka sa tama, mananalo ka. Kailan ka ba nanindigan, Senator Amy? 'Di ba? Kailan mo ba kinall out ang ginagawang panghaharas ng dating presidente? Sa ginagawang pagdanakaw sa kaban ng bayan ng mga Duterte, kailan mo ba kinall out 'yan? Kay Dilima, ang lakas mong bumoses. Due process. 'Di ba? Ang lakas mong bumoses ng rule of law and due process. Ang dami mong sinasabing ganyan. Pero dito kay Duterte, sa pag-aresto sa ICC, bakit parang mailap ka? 'Di ba? Sa sitwasyon na yan na parang pinopoint out mo na kasalanan ng ating gobyerno. Pero nung kay Dilima, hindi kasi yan yung process, yan yung rule of law. 'Di ba? Bakit ganon? Bakit may cambio? So doon pa lang, hindi ka na naninindigan sa tama. 'Di ba? Kaya nga, I don't really get the point. Bakit itong si Super Ate kailangang magpaka-diehard sa mga Duterte? Hindi naman din win-win solution ang pagkambyo mo sa kabila kasi ikaw din yung sumisira sa mismong pangalan mo eh. Ang tagal nyong binild up yung Marcoses na apelido ninyo since sinira, 'di ba? Ng people power na yan. And then parang ikaw yung nagpupull ng trigger, 'di ba? Para magkaroon ulit ng history repeat itself. 'Di ba? Ikaw yung nagpupull out ng trigger para umabot kayo sa puntong gano'n na supposedly siblings kayo, magkapatid kayo. You are working together supposedly. Pero what happened? What did you do? 'Di ba? Instead na ikaw ang ang manguna sa salitang unifying leadership, ikaw pa mismo yung gumagawa ng way para magkaroon kayo ng separation. Nalalayo na yung dugo mo sa kapatid mo to the point na kahit si F. Elisa, tinitira mo na din. 'Di ba? Si House Speaker Martin Romualdez, tinitira mo na din. Although, itong si Amy Marcos is medyo magaling sa mind games, di ba? Medyo magaling. Nakukuha ko yung kanyang logic, mga minamahal, yung kanyang strategy. But it's not a best way na yung logical thinking mo to the point na nangungupal ka na rin, nang gagago ka, di ba? Tapos, malaman-laman namin, meron kang, relasyon, diba? Scandals dito sa mga lieutenant official na parang ikaw pa mismo yung nagpo-pull out ng trigger na kumambyo na sila sa ating presidente, tapos connected ka din sa mga drug lord di umano. So, I mean, what happened? Diba? Ano yung nangyari sa'yo? Ano yung napasok sa isip mo? Bakit ganyan na yung landas na tinahak mo? I don't know. May alam ba si Ma'am Imelda, si dating ginang sa pinanggagawa mo, Senator Amy Marcos? Ngayon, na ang binigyan mo lang ng pasasalamat ang mga Duterte, babalikan kanyan pagdating ng panahon. Utang na loob na naman. Alam niyo yung utang na loob, yan yung pinakamahirap bayaran. Yes, yung utang na loob na yan, mga minamahal. Kasi sa utang na loob na yan, hindi mo pwedeng bayaran ng pera eh. Kasi utang na loob yan. Ngayon, na binigyan mo ng credits ang mga Duterte, tatanawin mo yan ng utang na loob forever. Na kung hindi dahil sa kanila, hindi ka mananalo. Na dapat supposedly, pinapasalamatan mo yung kapatid mo, na kung hindi dahil sa mga loyalista na naniniwala sa ating presidente, wala ka sana ngayon dyan sa pwesto mo. Buti na lang, hindi ako loyalista. Ako po ay sumusuporta sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan. At proud ako na hindi ako nagpaka-fanatiko. Although hindi ko binabash yung mga fanatiko dyan na loyalist na binoto itong si Amy Marcos. Pero yung akin kasi dito, meron akong naninindigan po ako sa tama. Hindi po ibig sabihin na ako ay sumusuporta sa gobyerno ay fanatiko na ako ni PBBM. Ako lamang po ay sumusuporta sa tamang advokasya. Support good governance po tayo, mga minamahal. Kasi pakatandaan, lagi ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Trust your instinct, guys. So, anyway, mga minamahal, we will find out what really happened next dito nga po sa ongoing impeachment ni Vice President Sara Duterte, dito nga po sa
July, di ba? July. So, tingnan natin kung magiging fair and balanced nga ba itong si Super Tae. Alright? Super Ate pala. Alright, mga minamahal, I guess, lagpas na tayo sa ilang minuto. So, pengi lang po ako ng comments ninyo. Yeah, comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit notification bell, mga minamahal, for more update. Yan lamang po. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.